Sa gitna ng sunod-sunod na pagsuko ng mga umunoy sangkot sa iligal na droga, problema ngayon ng mga otoridad sa Region 1 kung saan sila ilalagay. Iisa lang daw kasi ang rehab center sa rehiyon at hanggang 300 lang daw ang kaya nilang i-accommodate roon. Makibalita tayo kay Alfie Tulagan. Sa dami ng mga lumalantad at sumusukong drug dependent, isa sa mga tanong ay kung saan sila ilalagay. Sa buong Region 1, nag-iisa ang Drug Treatment at Rehabilitation Center ng Dagupan City. Istrikto at may prosesong pinagdadaanan ang lahat ng mga pumapasok dito, depende sa antas ng drug dependency ng pasyente. Sasala ang mga ito sa screening ng iba't ibang clinical expert. Meron ding tinatawag na Evaluation Motivation Unit kung saan 2 linggong nananatili ang nais magparehab. Pagkatapos niyan, ihahalo na sila sa lahat ng mga residente ng rehab center at sasailalim sa 6 hanggang 8 buwang drug rehabilitation program. Ayon sa pamunuan ng rehab center, depende sa assessment sa mga pasyente kung magiging residential patient o outpatient ito. Kailangan dito, minamanage namin sila through behavioral transformation. And then, yun nga, kailangan din nating i-address dito what are the predisposing factors, bakit kailangan nilang gumamit. Sa ngayon, 300 pasyente lang ang kayang ma-accommodate ng rehab center. Bukod sa mababa ang kapasidad ng center, problema rin nila ang pondo. First of all, the budget. Considering the limited budget given to us by Department of Health, for sure, with the influx of this patient, will be having a hard time to meet both ends meet. Kasi we cannot do it alone. Actually, we're supposed to be on the treatment side. But the prevention side, it should be coming from the community and the family. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.